Kumusta po? Pag-usapan po natin ngayon ang patungkol sa forgiveness or pagpapatawad. So, napakahalaga po sa ating Diyos Ama na tayo po ay marunong magpatawad sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa atin, mga taong nagkasala sa atin, mga taong nakasakit ng ating damdamin, gaano man kalalim yung sugat na nagawa nila ay mahalaga po na patawarin po natin sila. Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 6 verses 14 to 15, basahin po natin. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So kapag nagpatawad ka sa kapwa, patawarin ka rin ng Diyos Ama. Kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. So, kahit anong pray mo sa Diyos, pero may kasalanan, dahil po ang hindi pagpapatawad ay isang uri ng kasalanan. So, kahit anong pray mo sa Lord, kahit anong lapit mo sa Kanya, dahil may kasalanan ka, isa sa mga kasalanan na napakarami, na ayaw mong ihingi ng tawad sa Lord, or humingi ka ng tawad sa kasalanan mo, pero yung mga nagkasala sa hindi mo pinapatawad, kasalanan pa rin. Ang sabi po ng Isaiah 59 verses 1 and 2, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. So ang hindi pagpapatawad ay isa lamang po, isa po sa mga kasalanan. So dapat po ay hingi ng tawad yan sa Diyos. Hingi ng tawad sa Diyos at magpatawad ka sa kapwa mo. Magpatawad tayo sa kapwa natin na nakagawa sa atin ng hindi maganda. Ang ating Panginoong Hesus ay binigyan niya tayo ng example sa kanyang buhay. Sa Luke chapter 23 verse 34, ang sabi po ni Jesus Christ, Father, forgive them for they do not know what they do. Ang pangyayari po dito ay siya po ay nasa cross, siya po ay lahat ng pangahamak, lahat ng pangungutya, panginsulto, ginawa sa kanya, nilatigo siya, napakaraming beses siyang nilatigo, dinuraan, tinusok sa tiyan, ipinako sa krus. Pero pagpapatawad pa rin ang nasa isip niya. Ito po, hindi po siya dapat ang umako nun, ang gumawa nun ng lahat ng yon, pero nagawa niya at pagpapatawad pa rin ang nasa puso at isip niya. Po, si Jesus Christ, sabi po ng ating Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 21. 1 Corinthians chapter 5 verse 21 or 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Niloob po ng Diyos Ama na si Jesus Christ na walang kasalanan ay maging isang kasalanan para sa ating kaligtasan, para tayo maging matuwid sa kanyang harapan. So si Jesus Christ nung nasa krus po siya, ako niya, daladala niya, bit niya ang kasalanan ng sangkatauhan, upang ang sangkatauhan na to na nagkasala laban sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, sa pamamagitan ng kanyang sufferings, ng kanyang offering, ay magkaroon po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ang lahat ng tao. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, ang sabi ng Panginoong Hesus na ating Panginoong tagapagligtas, sabi niya po sa Diyos Ama, nakikipag-usap po siya sa Diyos Ama, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. For they do not know what they are doing. So, sa buhay natin, pwede po nating i-apply yun na, Lord, patawarin niyo po sila, hindi po nila alam ang ginagawa nila. Lord, patawarin niyo po sila, hindi po nila ako naiintindihan. Lord, patawarin niyo po sila, Lord God. Ano man po yung mga bagay na hindi na nagkakaintindihan, patawarin niyo po kami pare-parehas, O Diyos.
Ang sabi po ng mentors ko dati sa JL po, nasa JL po ko noon, si Pastor Lito, Pastora Elvin, sabi po nila, kung sinong mas nakakaunawa, siya ang umunawa. Kaya magpatawad palagi, kailangan po ang puso natin laging malinis sa harap ng ating Diyos para wala pong hadlang na kasalanan. Sabi po ng James chapter 5, verse sa pananalangin po, no, napakahalaga ang pagpapatawad sa panalangin. James chapter 5 verse 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. So ang pagpapatawad sa kapwa na nakagawa ng hindi maganda sa iyo, or sa kapwa na nagawan mo ng hindi maganda, mahalaga na magkapatawaran dahil sangkap ito sa pananalangin. Dahil ang pagiging malinis, pagiging matuwid ay kinalulugdan ng ating Diyos Ama. Ulitin ko po sa Matthew 5:8, sabi po niya, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Po, may encounter mo ang love and mercy, ma-realize mo kung gaano kabuti ng ating Diyos Ama sa ating lahat, na napakadakila ng kanyang pag-ibig. Sabi nga po ng salita niya sa Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3 po. Lamentations, yung love ni Lord ay new every morning. They are new every morning. Po, Isaiah, Jeremiah. Okay. Basahin po natin. Ito, kung gaano tayo laging pinapatawad na ating Diyos na buhay. So, Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Maganda po na mabasa po natin. Ito po. Ito na po. Thanks God. Chapter 3, verse 22 to 23. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tayo po na lagi nagkakasala, we deserve death. We deserve punishment, we deserve death. But because of the Lord's mercy and love, lagi po niya tayong pinapatawad every time na tayo po ay lumalapit sa Kanya, humingi ng tawad. And therefore naman po, dapat patawarin din natin man nagkakasala sa atin. Kung paano natin nararanasan yung habag, biyaya, understanding na ating Diyos Ama, yun din ang ibigay natin sa ating kapwa. Ang Panginoong Hesus, kahit sa kabila ng mga sakit, mga pinagagawa sa Kanya ng mga tao, nagpapatawad pa rin siya. Ang inyo pong lingkod ay marami rin po akong naranasan na mga ganyan sa buhay. Marami rin po nagkasala sa akin, but glory to God, tinulungan po ako ng Diyos, ng Holy Spirit na magpatawad sa lahat ng taong nakagawa sa akin ng hindi maganda. Yun po. At ako rin naman po ay humingi ng sorry sa kanila. So sa amin po, sa buhay mag-asawa, pinapractice po namin na kay kasalanan mo o hindi, mag-sorry ka. Pati sa mga anak namin, mag-sorry kayo palagi, mag-sorry. Because asking forgiveness is a sign of humility po, and reconciliation. So mahalaga po magpatawad. Wag na po natin i-apply ang kultura ng Pilipino na ang tagal magpatawad. 48 years na. Mula pa nung bata nangyari yung pangyayari, 50 years old na siya. Hanggang ngayon di pa rin niya napapatawad yung nakagawa ng hindi maganda sa kanya, yung nagkasala sa kanya. Sabi po ng ating sabi po ni Pablo, Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 19. Sabi po ng ating Apostol Pablo, Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay. So ang paghihiganti ay sa Diyos. Pagpray pa rin natin, o bagaman ang paghihiganti ay sa Diyos, siya ang bahalang magbigay ng verdict. Pagpray pa rin natin yung mga nagawa sa atin na hindi maganda, na pagpalain sila ng Lord.
Kasi ang sabi niya sa kanyang salita na ikaw bilang matuwid sa harap ng Diyos, pinatawad mo na yung mga nakagawa sa iyo ng hindi maganda, yung mga umaaway sa iyo, pinatawad mo na. Pero ikaw nga dahil patuloy ka sa mabuting ginagawa mo para sa kapwa mo, yung galit sa iyo nung kapwa mo na yon, nakagalitan mo dati, mawawala yung galit niya kasi sa mabuting ginagawa mo, nagpapatuloy ka sa kabutihan sa kanya. So yung mainit niyang ulo nagiging abo na lang, nawawala yung galit niya sa iyo dahil sabi nga, if a man pleases his way, pleases the Lord on his ways, God can even make his enemies be good to him. So paraphrasing po. So mahalaga na magpatawad tayo, magpatawad. Dahil pag hindi ka nagpatawad sa kapwa mo, hindi ka rin patatawarin ng Lord. So magpatawad po tayo. Marami pong kaibigan, kapatid ang kakilala, sobrang titindi po ng mga naranasan na sa buhay, mga sobrang sakit, lalim ng sugat, napakalaking sugat na nagawa sa ng kapwa nila. Pero dahil sa pagtuturo ng Diyos na magpatawad sila, ay nakapagpatawad po sila. At ask the Lord's guidance and empowerment for you to forgive others. Dahil may blessings po. May blessings kapag ikaw ay nagpatawad na. Magiging mapayapa ang iyong puso, mawawala na ang mga bagahe, ang bigat. Amen? So, sabi ng Lord sa kanyang salita, anyone who hates his brother is a murderer. So, dapat mawala yung galit mo sa kapwa mo, sa kapatid mo, sa lahat ng tao, mawala yung galit mo. Kahit sa mga politiko, mawala yung galit mo sa kanila. Pag-pray mo sila. Kasi kung may galit ka, pray ka ng praise sa Lord, naiinis ka sa mga tao rin yun yung mga politiko. Naiinis ka, may galit ka sa kanila, naiinis ka sa mga tao sa paligid mo. Do you think pagpapalain ka ng Lord? So, dapat wala po yung galit sa puso mo. Wala yan. I-bless natin lahat. I-bless natin lahat. Even yung mga employers natin na hindi po maganda ang trato sa atin. I-bless natin sila. No po? Pag-pray natin sila. Si Lord ang magbibigay ng katarungan. Si Lord ang bahala sa lahat. Amen? Kaya magpatawad po para pag nanalangin tayo ay wala pong hadlang na kasalanan. Ang unforgiving ay isang uri ng kasalanan. So para ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa atin. Gusto niya tayong pagpalain, pero kailangan gawin natin part natin. Humingi tayo ng tawad sa Diyos palagi at magpatawad tayo sa ating kapwa. God bless you, brothers and sisters, friends, families. Amen, amen.